Magandang umaga. Isang vlog pa para sa ngayon. Siyempre, yung mga kasama siguro natin dito, yung mga ang manonood na lang sa atin, mga team replay. Kasi umaga na at baka tulog na yung mga kakampi natin. Pero inasahan ko yung mga OFW na sa labas ng bansa ay pwede pang manood sa ngayon. Ngayon, ladies and gentlemen, ang ating talakayin po ay may isang dito makikita natin na natandaan niyo ba si Guteza nung nagsabi na kitang-kita niya sa dalawang mata niya yung dumarating na pera, malimaletang pera sa bahay ni Saldico, na isa doon sa mga natandaan ko na 46 na malitang pera dinala ni Eric Yap at tinanggap nila at ito'y binilang ng dalawang staff ni Saldico na si John Paul Estrada at saka si Mark Texay. At natapos yung 46 na maleta na pera na tinanggap nila, matapos mabilang, dinala nila mula doon sa bahay na yun na ang address ay 28 Ladybug Street, corner Dragonfly, ay binitbit na papunta doon sa 42 McKinley Street, Forbes Park, Manila, na kung saan yun ang bahay ni Martin Romualdez. Bago nila binitbiton, dinala muna nila doon sa Shangri-La na bahay ni Saldico doon sa penthouse sa BGC. So mula doon sa ilalim, inakyat sa basement, inakyat ang 46 na malita ng pera. Tapos binaba ang 35 at dinala sa bahay ni Martin Romualdez. Matindi itong mga ebidensyang ito. Ang kulang na lang dito ay ipatawag ang mga gwardiya ng Forbes Park, gwardiya ng Valle Verde, at mag-submit sila ng kanilang tinatawag na logbook. Bakit ayaw ni Lacson patawag? Yan ang unang tanong ko. Sa sunod na natin talakayin yan. At pinatigil ni Lacson yung investigasyon para makasibat itong si Mark Texay at saka si John Paul Estrada. Andun sila ngayon sa Chile, bansang Chile. Ang isa napunta daw sa Europe, sumama doon kay Saldico. Tapos, si Gutesa, binanggit niya ito lahat-lahat. Nung bandang huli, yung delivery na punta doon sa 19 Nara Street, Forbes Park, Manila, kung saan dati itong bahay ni Michael Yang. Pagkatapos, nung bandang huli, dinala sa Aguedo Street sa may Malacanang. Doon naman dinala sa bahay ni Romualdez na katabi ng Malacanang. Para madali na lang iabot kay Bongbong Marcos yung pera. Ngayon, yung kay Eric Yap na tandaan mo ba yun? Na 46 na malita. Tapos yung 11 malita kinuha ni Saldico. Yung 35 na malita dinala sa bahay ni Martin Romualdez. At ang sa 35, sigurado ako napunta yung 20 na malita kay Bongbong Marcos. Saka kay Lisa Marcos. Ganun po yun ang aking sasabi. Ngayon, ito po na-discover natin. Di ba mayroong dalawang gwardiya doon sa bahay ni Saldico na kinuha, tinanggi yung sinabi ni Gutesa at pinapalabas niya na sinungaling si Gutesa? Sila po, yung dalawang yun ay ginawang ghost employees ni Saldico sa isa niyang kumpanya, private company ng pangalan ni Misibis. At ang Misibis po, yun yung sa listahan na may-ari ng mga helicopter, mga eroplano. Ngayon, yun po ang katotohanan. Ngayon, ito, ipapakita ko sa inyo yung HR manager ng Misibis Company na may-ari ng mga eroplanong yun na nagreklamo dahil ang tip o service charge para sa mga waiters, cooks, at saka ibang mga trabahante ng Misibis Beach Resort ay 8 million yan hindi binibigay sa mga empleyado.
Kaya ang ginawa ng HR manager, ito matapang tong HR manager, para sa kanyang mga trabahante, siya na mismo nagsampa ng kaso sa Department of Labor, sa Labor Arbiter, para utusan si Saldico na yung 8 million na tip ng mga empleyado nila ay dapat ibigay niya. O ito, pakinggan natin yung istoryang ito dito sa na isang tao na lumapit po siya sa Rappler, at sa Rappler siya ng sumbong. So, ika natin. Pakinggan niyo po. Madali lang ito. Rappler, hiramin ko muna ng ano nyo, ha? This is for our own common good. Yung mga luxury cars na pinatago sa Misibis Bay Resort, merong 4 na sasakyan na pinatago. I found out na may mga employee na nasa payroll ko pero wala naman sa Misibis Bay Resort. Nasa payroll ko siya, si Mr. Colasio. Ito si John Mark Delphine Ignacio. Lumapit siya sa Rappler para ikwento ang kanyang karanasan bilang HR manager ng Misibis Bay Resort. Kilala ang posh na resort bilang pagmamayari ni dating Congressman Zaldico. Ang may-ari ng parent company ng resort, base sa mga papeles nito sa SEC, ay ang kanyang asawa at anak na sina Maylene at Ellis. 2 buwan lang tumagal sa kumpanya si John Mark o JM, pero sa pagkakaalala niya, maraming bagay ang tila hindi tama. Una, nagsampa ng labor complaint si JM sa National Labor Relations Commission laban sa mga may-ari ng Misibis, kabilang na si Maylene Ko, dahil umano sa delayed na pagre-release ng service charges sa rank and file employees. Sabi ni JM, sa kanya lumalapit ang mga empleyado, pero hindi niya rin alam kung anong isasagot dahil maging siya ay nangangapa sa operasyon ng resort. Based on my estimate, yung service charge na hindi na-release ay umaabot ng mga 8 million. Nakasaad din sa reklamo ni JM na may mga utos ang higher-ups ng kumpanya na sa madaling sabi ay red flags para sa kanya. Halimbawa, may bagong teleserye ang ABS-CBN na pinagbibidahan ni Donnie Pangilinan na magsimula na raw mag-shoot ang production crew sa Misibis. Inutusan daw siya ng kanyang superiors na itago from plain sight ang mga magagarbong sasakyan na pagmamayari di umano ni Zaldi at Maylene, nang sa gayon ay hindi mapansin ng media. I make sure na ma-advise ko yung driver kung sino yung magdadala doon sa parking area na medyo hindi makikita ng mga guest. Katakataka rin para kay JM ang pangingialam di umano ng Sunwest Construction sa operasyon ng Misibis Bay Resort. Una nang inimbestigahan ng Rappler ang mga kumpanya ni Zaldico noong nakaraang taon. Sa published story namin noong Marso, binanggit namin na ang Misibis at Sunwest Construction ay nasa ilalim ng Sunwest Group of Companies. Yung Sunwest Construction ay yung bilyong-bilyong piso ang napanalo ng DPWH contracts. Iginit noon ni Zaldi na nag-divest na siya sa kumpanya, pero may turing pa rin siyang beneficial owner dahil may-ari naman siya ng ilang sister companies ng Sunwest Construction. Yung pagdadala ng mga empleyado na galing sa bahay mismo ni Maylene Ko and ni Saldico, dinala nila sa Misibis Bay Resort and they asked me to give them a new contract. It's against the law. Let's say for example, si employee nag-complain, bakit ako magiging project-based? 20 years na ako sa dati kong kay Miss Maylene. Hindi rin malinaw kay JM kung bakit nasa payroll ng Misibis Bay ang ilang mga bodyguard at confidential staff ni Zaldico, gayong wala naman silang gampanin sa resort. Kabilang sa pinapasweldohan ng Misibis ay si Alan Colesio, isa sa mga security assistants na binanggit ni Orly Guteza sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre. Sa testimonya ni Guteza, may mga maletang puno ng cash na inihatid daw sa mga properties ni Ko at ni dating Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan ito ng dalawa. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin umuwi ng Pilipinas si Zaldico. Kaya nga siya nag-resign na lang sa Kongreso. Dahil kahit wala siyang travel clearance, ay ayaw pa rin niyang umuwi ng Pilipinas. Sabi ni JM, inutusan daw siyang asikasuhin ang mga pasaporte ng 2 household staff ni Zaldi at Maylene Ko. Bakit kaya? We were not privy kasi dun sa mga kung nasaan sila. Kung ang isang empleyado na Ibig sabihin po, nag-process pala siya ng passport nitong mga katulong. Bakit na-process? Papunta sa Europe kung saan si Saldico? Nang ibig sabihin po, doon na yun, wala nang balak umuwi. Ganun po yun.
O pakinggan Dalawang natin. buwan lang na nilbihan sa isa sa mga kumpanya ng mga ko ay marami nang nalalaman paano pa kaya yung mga trusted aides ng mag-asawa. How does your camp respond to allegations of labor issues in Misibis? Couldn't tell you. Right, I'm not counsel to Misibis. Para sa Yan po yung abogado ni Saldico. Magaling siya abogado. buong storya ng karanasan ni JM sa Misibis Bay, pumunta lang po kayo sa Rappler website. So anyway, pag-usapan natin yung bukas pagising ko, yung abogado ni Saldico. Matindi, talaga matindi. So as I close the day today, ay paki-share na lang po. At para naman po dadami ang ating lahi at pag umabot na po ang ating subscribers sa 10 million ay maaring matatakbo ang presidente at mananalo ako. At kung manalo ako, sinisiguro ko sa inyo na babaguhin ko po sistema ng batas. Gagawin ko po yung jury system kung saan ang magdedesisyon sa bawat kaso sa korte ay mga tao na hindi na judge. At ang gagawin ko rin, ibig sabihin kada trial, kukuha ng 12 tao mula sa komunidad. Mula sa bawat lalawigan at bawat lungsod natin. At pagkatapos na magserbisyo, tapos na, one day trial lang. Tapos bubuto-buto sila. Kung guilty, guilty. Kung hindi sila makauwi sa araw na yun hanggat hindi sila makapag-desisyon. Para one day lang, tapos na lahat ng kaso. Tapos sa pag-desisyon naman kung sino kakasuhan sa korte, mga criminal cases, tao rin itatalaga natin, sundin natin ang formula ng Amerika. Kung saan 25 ang tinatalaga na member ng grand jury, siserbi sila ng 6 na buwan, papalitan sila ng sa bawat lalawigan, bawat bayan, bawat lungsod ay gagawin natin ito para mabilis. Sila rin po ang ganun din ang uri ang gagawin natin sa ombudsman. Sa ombudsman, sila rin ang may maggrupo magdesisyon kung guilty o hindi ang mga kinakasuhan. So hanggang dyan lang tayo muna ngayon at magandang umaga po. Kamarang magnanakaw, Sir Toto, baha sa Cebu tapos sa Davao. Sila nag-imbestiga, napakagaling. O nga, kapagaling ng ICI. Thank you for giving us the right information, sabi ni Julie Sanggalang, Valerie Serma. Bukas talakay natin ang baha sa Cebu. Okay? Magandang umaga po sa lahat.